Okay na. Let's pray. Salamat po, Ama, sa umagang ito na ibinigay po sa amin. Salamat po sa manibagong araw upang muli po matuto kami sa inyong salita. Humingi po kami ng tawad sa lahat ng mga nagawa namin kasalanan. Makalinisin ang aming puso at isip sa lahat ng karumihan. Kayo po siya maghari at manguna sa aming pong pag-aaral. Muli po kaming mabless, mapusog ng spiritual truths na amin po mapapakinggan yung po umaga. Gamitin po ang inyong lingkod, maging mouthpiece po ng inyong katotohanan. At lahat po ng to ay dalangin po namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Dito tayo sa Luke chapter 23 verses 39 hanggang 43. Luke chapter 23, 39 to 43. Sabi dito, ngunit ang isa sa mga salaring nakapako sa krus ay nilapastangan siya na sinasabi, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Subalit, pagsagot ng isa, ay sinaway siya na sinasabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayunting kaparusahan. At tayo nga ay hinatulan ayon sa katwiran, sapagkat tinatanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating mga ginawa. Ngunit ang lalaking ito ay walang ginawang pagkakamali. Ngunit sinabi niya kay Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay dumating sa iyong kaharian. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Pag-usapan natin ngayong umaga yung tungkol sa dalawang klase ng makasalanan. Given na yun, no, na lahat tayo ay makasalanan. Sabi sa Romans 3:23, For all have sinned and for all have sinned and come short of the glory of God. Sabi sa Romans 3:10, there is none righteous, no, not one. No, yun na yung kalagayan natin. At dahil sa kalagayan natin na yun, may hatol na kaagad tayo para pumunta sa impyerno. Dito makikita natin yung dalawang klase ng makasalanan na ire-represent niya yung tayo, no? Tayong mga tao na makasalanan. Alin ba ako doon? Alin sa dalawang makasalanan? Saan ako kabilang? Ito yung dalawang klase ng makasalanan. Ito yung makasalanan na hindi nananampalataya sa Diyos. Tapos isang makasalanan na nananampalataya sa Diyos. Pero makasalanan pareho. Isang makasalanan na nilalapastangan ang Diyos at isang makasalanan na iginagalang ang Diyos. Isang makasalanan na hindi umamin ng kanyang pagkakamali at isang makasalanan na umamin ng kanyang pagkakamali. Tapos ano ba? Makikita natin isang makasalanan na may nagkaroon ng pag-asa sa Diyos at isang makasalanan na walang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Bakit ba nagkaganon? Na una, sabi nung isang salarin na nakapako sa krus, no, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. So ibig sabihin, itong taong to nakakapakinig na rin ng pangangaral ni Kristo. Nakakapakinig na rin ng mga prinsipyo na nagmumula kay Kristo. Pwedeng direkta niyang napakinggan kay Jesus o kaya napakinggan niya sa iba. O kaya nagtanong-tanong siya bakit nakapako ito ngayon sa krus. Kasi kiniklaim niya na siya ay anak ng Diyos, tagapagligtas. Kiniklaim niya na siya yung Messiah na naging dahilan kaya siya maipako sa krus. Kaya meron siyang, aware siya sa itinuturo ni Kristo. Kaya sabi niya, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang sarili mo at kami. Ang focus nitong isang makasalanan na wala kay Kristo o hindi nananampalataya kay Kristo, more on physical. Kasi nakita niya, bakit luray-luray yung katawan nitong Kristong to na sabi niya tagapagligtas siya? Ba't nakapako siya sa krus? Bakit hindi niya iligtas yung sarili niya? Physically yung pananaw
No? Hanggang doon lang ang pananaw ng isang tao na hindi talaga nananampalataya sa Diyos. Kaya nga kung saan makabalita, saan may ano, 'di ba, mga relief, pila siya doon. O kung ano yung mapapakinabangan ng katawan, saan may pagkakakitaan, saan may free taste, no, saan may artista, no, na darating. Laging physical yung nasa isip niya. Kaya itong lalaking to, yun lang yung nakikita niya kay Kristo. Kaya since nakapako si Kristo sa krus, hindi siya tagapagligtas. Kasi ang nakikita niya yung palalagayang physical. No? Ang nakikita lang niya ay kung paano mapapabuti yung physical. Since nakapako siya sa krus, wala siya ngayon sa tamang sa tamang kalalagayan. No, mananampalataya ay isang makasalanan na hindi nananampalataya sa Diyos, hindi nananampalataya kay Kristo. At kitang-kita, dinig na dinig doon sa sinabi niya na kung talagang tagapagligtas ka, kung talagang si Kristo ka. Kasi yung Kristo, ibig sabihin nun, sugo yung Jesus, Savior, isinugo para maging tagapagligtas. O ba't andyan ka ngayon? Na kung tutuusin, kung physical yung pag-uusapan, parang tayo din, sasabihin natin, may point siya. Na maging si Kristo, kung physical lang din yung pag-uusapan, siya din mismo, payag doon sa sinabi ng lalaki. Alam mo, may point ka dyan na bakit nga pala nakapako ako sa krus, tagapagligtas ako. Kaso hindi kasi yun Hindi yun yung dapat na makita natin dito. Pero siya, hanggang doon lang yung nakikita niya. Kaya nga yung tao, pag nakabalita, may healing crusade daw sa ganitong lugar. Puntahan yung may mga cancer, yung mga bulag, mga lumpo, lahat ng may mga problema sa health. Puntahan doon sa healing crusade sa pag-asa na sila ay gagaling. Pero walang pangangaral ng kaligtasan. Healing lang na karamihan pa nga doon hindi totoo. Pero ipagpalagay natin na totoong pinagaling ka sa cancer, tapos pupunta ka naman sa impyerno, sayang lang. No? Kasi temporary lang tayo dito sa lupa. Ang talagang lugar natin yung eternity. Doon talaga tayo maggugugol ng panghabang panahon na buhay. Ngayon, ang tanong, saan natin gugugulin yung eternity? Doon ba sa paradise? Doon ba sa langit? O kaya doon sa impyerno na habang panahong pagdurusa? So, eto ngayon yung isang tao na hindi nananampalataya kay Kristo. Wala talaga siyang pag-asa. Kung talagang tagapagligtas ka, iligtas mo sarili mo at kami. O kung sakaling iligtas mo sarili mo, kami na rin. Nararamdaman dito yung pagkainis nitong lalaking to kay Kristo. Kasi wala sana ako dito kung talagang tagapagligtas ka. Tapos wala ka din sana dyan sa kalalagayan yan kung totoong tagapagligtas ka. Kaya sa kabila na nakapako siya sa krus, talagang pinilit niya magsalita. Pinilit niya mag-voice out kasi alam niya may mali sa may mali sa sitwasyon. Manloloko to No, manloloko tong taong to, sinasabing tagapagligtas siya. Eto naman ngayon, nakapako siya sa krus. Kasi nga, hindi niya alam na kaya ipinako si Kristo sa krus para bayaran yung kasalanan natin. Na kailangan talaga niyang danasin yun. Kaya bago pa siya, nilait na siya ng mga tao Pinagsugalan pa nga yung kanyang robe, ininsulto siya, minaliit siya ng mga tao. Dapat doon parang mauubos na yung yung bang patience mo na hindi lang nila alam, Diyos ako Ako yung may-ari ng langit at lupa. Ako yung creator ng lahat. Pwede kong utusan yung mga anghel na lipulin kayo. Pero pinipigilan niya yung kanyang sarili sapagkat kailangan talaga siyang mabayubay sa krus. Kailangan dumanak yung dugo niya doon. Kailangan ipako siya sa krus para bayaran yung kasalanan mo at kasalanan ko. Kaya kailangan niyang magtiis sa mga panlalangin. Kaya nga sabi niya pa nga dito sa bandang unahan, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. No? Pero, itong lalaking to, hanggang doon lang talaga yung kanyang pananaw, physical lang. Pero yung isa, ito yung magandang bagay sa kanya, sa verse 40. Sinaway niya yung isa. Sinabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon din kaparusahan at tayo nga ay hinatulan ayon sa katwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng mga ginawa. Ngunit, ang lalaking ito, walang ginawang pagkakamali. Nung sinabi niya na hindi ka ba natatakot sa Diyos,
Ang ibig niyang sabihin, hindi ka ba natatakot yan sa kausap mo? Hindi ka ba natatakot? Diyos yan. No, kasi kung talagang ang pag-uusapan lang ay yung pagkatakot sa Diyos, yung mismong nagsalita, para bang sasabihin ng isa, look who's talking. Ikaw din naman makasalanan ka, kaya ka napako dyan. Ako din makasalanan ako. Kaya kung ang sinasabi niya lang niya ay yung Diyos Ama, o di dapat ikaw din matakot ka sa ginawa mo. Ang gusto kasing i-point out dito nung pangalawang nagsalita, di ka ba natatakot yan sa kausap mo? Diyos yan hindi mo na ginalang, mismong kaharap mo, tapos nilalait mo. No? Hindi ka ba natatakot sa Kanya? Na tayo, karapat-dapat lang. Kumbaga, fair lang na ipako sila sa krus kasi makasalanan sila. Capital punishment yun kung pusakal kang makasalanan. At hindi natin alam kung tatatlo lang talaga sila doon o marami. Kasi ayon sa history, sa kaugalian, pag yung may crucifixion, na nila, pagsasabay-sabayin na nila lahat nung dapat hatulan. So dapat mamatay sila sa pamagitan ng crucifixion. Diba no? Napansin nyo ba yun? Yung ikaw may nararamdaman ka sa katawan, hindi mo na makukuha ang mang-alas kay. Pero sa palagay ko, nangingibabaw kasi sa lalaking ito yung idea na dapat wag palampasin to, dapat magsalita ako, manloloko to No? And then ito namang isa, hindi rin niya natiis na hindi siya magsalita. Kasi nangibabaw naman yung idea na dapat kong ipagtanggol tong nilalait niya. No, dapat mag-voice out ako. Kaya ang mananampalataya, kung ano yung alam niyang tama, ipinagtatanggol niya talaga yun Nagbo-voice out siya doon sa pananampalatayang meron siya. Kaya nga, kitang-kita sa Bible kung paano nanindigan yung mga mananampalataya na it even cost their lives dahil sa paninindigan para sa Panginoon. Namatay sila. Madali namang itatwa ang Diyos na para bang hindi kunwari na lang hindi tayo mananampalataya. Pag nakaligtas na tayo, tsaka natin, total, hindi naman nila alam yun. Pero talagang, sige, papatayin kayo pag nanindigan kayo na tagasunod kayo ni Kristo. Namatay sila. Dahil sa paninindigan nila sa pananampalataya. At itong lalaking to, kailangan niya ding magsalita kasi kailangan niyang ipagtanggol ang Diyos. No? Kapansin-pansin din na inamin niyang makasalanan siya. No, na sinabi niya, dapat lang talaga na parusahan tayo kasi makasalanan tayo. Pero ang lalaking ito, walang pagkakamali. Kahit na binanggit niya na itong lalaking ito, pero alam natin na nananampalataya siya na there's something special about this person na nakapako na hindi ito kagaya natin. Kasi sabi niya walang pagkakamali Sino bang taong walang pagkakamali? Mismong si Kristo na nga nung nilapitan niya yung mayamang kabataan na nagsabi, Panginoon, Master, paano po ba, o sinabi niya, Good Master, paano po ba magkakamit ng eternal life? Sabi ni Kristo, since na tinitignan siyang tao lang, walang sino mang good maliban sa Diyos. So, kaya, kung walang mabuti maliban sa Diyos, itong lalaking to, since sinabi niya na si Kristo ay walang pagkakamali, doon, unti-unti nakikita natin na may iba siyang tingin dito, hindi lang to tao. No? At dinagdagan pa niya, sabi niya sa verse 42, ngunit sinabi niya kay Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay dumating sa iyong kaharian. At nung sinabi niyang Panginoon, nakapaloob to sa konteksto na divine person tong kausap ko. Kasi yung salitang Lord, ginagamit naman yan kahit sa mga hari, sa mga prinsipe. Kahit nga sa Diablo, pwede mo siya maging Panginoon. Pero may nakapaloob na divine person nung sinabi niyang Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay dumating sa iyong kaharian. O tignan nyo, bakit sabi niya, pag dumating ka sa iyong kaharian, na hindi ito yung nakita ng isang tulisan, ang tinignan lang sa kanya, physical, na mamatay ka dyan. No, hindi mo iligtas sarili mo, mamamatay ka dyan. Kaya kung sana, tagapagligtas ka lang, sana wala ka dyan. Tapos sana kami, mailigtas mo rin kung talagang tagapagligtas ka. Kasi di ba yung idea na tagapagligtas, hindi lang sarili mo, pati iba ililigtas. So mali
ang pananaw nitong unang lalaki tungkol kay Kristo. Samantalang yung isa, alam niya, mamamatay si Kristo doon sa krus. Sabay siya, hindi man sila talagang direktang sabay-sabay, pero alam niya, mamamatay si Kristo, mamamatay siya. Pero alam niya na itong si Kristo, pag namatay, may kahariang pupuntahan. Kaya ang sabi niya, alalahanin mo ako pagdating mo sa kaharian mo. So, mananampalataya siya. Hindi niya lang tinignan si Kristo na tao na mamamatay doon sa krus tapos wala na. May pupuntahang kaharian. So, kaya andun talaga, kitang-kita natin yung pananampalataya ng taong ito na tinignan niya, kinilala niya na Diyos si Kristo. Na meron siyang pag-asa dito. Kaya sabi niya, alalahanin mo ako. Palagay ko, nahihiya naman siya na sabihin, isama mo ko. Kasi makasalanan siya. Masakal siyang makasalanan. Nakakahiya naman. Parang ang kapal ko naman kung sabihin ko, isama mo nga ako doon. Sabihin niya na lang, alalahanin mo ko, bahala ka na sa akin. Pero tignan niyo dito sa verse 43. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, ikaw ay kakasamahin ko o makakasama ko sa paraiso. Anong ibig sabihin? Sinabi ni Kristo dun sa lalaki, makakasama kita sa paraiso. Hindi dahil sa gusto ko at ayaw ko yung isa, kundi ikaw ang nag-decide para sa sarili mo na makasama kita sa paraiso kasi gusto mo, kasi nanampalataya ka. Ang kaligtasan kasi para sa lahat eh. Kaya namatay si Kristo para sa kasalanan ng lahat, kasama yung isang tulisan na unang nagsalita. Bakit siya hindi pinangakuan ng paraiso? Bakit hindi siya pinansin ni Kristo? Walang response si Kristo sa kanyang mga sinabi. Para bang sa isip-isip siguro ng Panginoong Jesus, kahit anong sabihin ko sa iyo, hindi ka naman mananampalataya. Kaya wag na lang, sayang lang yung magiging sagot ko sa iyo. Pero itong isa, tama yung kanyang pagkakilala kay Kristo. Inamin niyang makasalanan siya, kinilala niyang Diyos si Kristo, alam niyang may pag-asa siya kay Kristo. Kaya sabi niya, alalahanin mo ako pagdating mo sa kaharian mo. Pero ang sabi ni Kristo, ngayong araw na to, ngayon din, makakasama kita sa paraiso. Ba't siya makakasama sa paraiso? Kasi mamamatay siya. Mamamatay din si Kristo. Pero, makakasama niya doon sa paraiso. Ibig sabihin, ang nagdala sa lalaking ito, doon sa idea na makakasama siya ni Kristo sa paraiso dahil sa decision niya na manampalataya sa Diyos. Na kung gawa lang ang pag-uusapan, wala siya, no? Bagsak siya. Diba? Bagsak siya sa standard ng Diyos. Maliit na kasalanan niya, hindi pwedeng pumunta sa langit, lalo pa yung kusakan na makasalanan. So kaya dito, makikita natin, no, yun nga, yung silang dalawa na tulisan, nasa larin doon sa krus. Sila yung representation ng dalawang klase dito sa lupa. Isang makasalanang hindi nananampalataya at isang makasalanang nananampalataya sa Diyos. Isang makasalanang nilalait, hindi iginagalang ang Diyos. Isang makasalanan na kinikilala ang Diyos sa buhay niya. Isang makasalanan na umamin ng pagkakamali at nagkaroon ng pag-asa kay Kristo. Isang makasalanan na hindi umamin, nagmatigas, hindi nagkaroon ng pag-asa. Kaya, saan tayo doon? Alin tayo dito sa dalawang klase ng makasalanan na to? Nawa, doon tayo sa pangalawa. Na bagamat ang nakikita natin, kasi kung ako din, nung time na nakapako si Kristo, kung hindi ako mananampalataya, pwede ko rin isipin, paano naging tagapagligtas to? Pero hindi yun kasi ang tinignan ng pangalawa, kundi yung pagkatapos niyang mamatay, saan siya pupunta. Siya din, hindi niya inisip makakaligtas pa siya doon sa krus. No? Ang sinabi na lang niya, alalahanin mo ako. Diba? Nagpapakita ng hope na dito sa kausap ko, may pag-asa dito. Na naniniwala din siya that there is life after death. Na kay Kristo, kung lalapit siya, meron talagang pag-asa. Na totoo naman, nagkaroon siya ng pag-asa. Kaya kung naandun tayo sa crucifixion scene at nilapitan natin itong dalawang to, tapos halimbawa naisipan natin mag-interview kasi magbablog tayo. No? Sabihin mo dun sa isa, pag namatay ka, saan ka pupunta? Ewan ko sa'yo. Hindi ko alam. Baka ganun yung sagot niya. Huwag ka nga. Alis ka dito.
Tapos yung isa, pag nilapitan mo, Mama, pag namatay ka, saan ka pupunta? Sa paraiso. Bakit po ay makasalanan din kayo kagaya ng isa? Sabi kasi ni Kristo o binigyan siya ng pag-asa na pupunta siya sa paraiso. Parehong makasalanan. Kaya yung pag-asa ng kaligtasan hindi nakadepende sa atin. Nakadepende ito kung paano natin kikilalanin si Kristo, paano natin kikilalanin yung ginawa niyang pagkabayubay doon sa krus para bayaran yung ating mga kasalanan. Na pwedeng matiyak yung langit kahit buhay pa. Kasi nakatiyak yung lalaki na hindi naranasan ng isa. Tayo mag-pray. Salamat po, Ama, sa oras na to na ipinagkaloob niyo upang lalo po namin, Panginoong, ma-appreciate ang ginawa niyong pagliligtas sa amin sa pamagitan ng kamatayan niyo doon sa krus. Nawa nga po ay kabilang kami doon sa mga makasalanan na nanampalataya at nagpakumbaba po sa inyo. Pagharian at pangunahan ang inyo pong mga anak sa lugar pong ito. Gabayan sila sa kanilang mga trabaho. Pangunahan sila sa kanilang pong mga gawain. Sundin ang kalooban nyo sa kanilang buhay. Lagi pong pagkaloob sa kanilang kakayanan para magampanan ang kanilang mga obligasyon. Bless po ang opisinang ito na lagi pong mapapurihan, masunod ang banal niyong pangalan. Muli po, Ama, itinataas po namin kayo sa lugar pong ito, sa aming kalagitnaan. Gabayan pa po kami sa iba pang mga gawain. At ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Hindi po.